Walking ni Brad Joel. Okay lang. Lakad-lakad lang para healthy. Muni ang Croatia. Siya, Bukobar area. pinakadulo ng daigdig. Dulo ng daigdig. Sa borders to. GoPro Utro, mga kabayan, sa Pilipinas. Magandang umaga. Ano bang ginawa mo sa anong ginawa mo sa Eurasia? Kung gusto nyo mag-apply dito, mga kabayan, unang-una, first, ang gagawin nyo ay pupunta sa agency. Siyempre, kailangan pag pupunta kayo ron, kompleto yung mga requirements nyo. Yung NBI, kung 6 months pa lang kayo, NBI apostille, kailangan nyo. Paparibo nyo pa yun. Eh kung mahigit na ilang taon na kayo, ang papakuha sa inyo, police clearance sa Qatar. Pagkakuha yung police clearance, ipapamopa nyo yun, tapos papapatatak nyo sa embassy ng Croatia sa Qatar. Mga ilang araw din yun. Hindi ko ma-sure kung ilang araw. Basta yun ang ano lang. Tapos diploma, tapos mga ibang requirements. Pag hindi ka maabot ng 1 year, Hindi, katulad sa akin. sure ka na makakalis dun sa Eurasia, sa agency sasabi ko. Ang system doon, kailangan may pera ka. Yan. Kailangan ka pera. Kahit magbayad ka ng kalahati, or pwede naman staggered. Isabing staggered, ibig sabihin ng staggered, unti-unti. Nagbabayad ka ng first payment, pagkatapos babayad ka ulit ng second payment, third payment, hanggang sa mabuo mo yung quota. Pag nabuo mo na yung quota, yung nila, siyempre maghihintay ka nun. Dadating yung job offer. Pagdating ng job offer, tsaka magagawa sila sa working permit mo. Ang ng agency, sila yung mag-apply ng working permit mo doon sa company. Pag binigyan ka na ng company na sure na pupunta mo, employer. Eh, yun ang ibig sabihin nun sa Iba-iba kasi iba-iba yung pamalakan ng agency. Doon sa Eurasia, okay doon, maganda yung nila. Maganda yung palakad nila. Tapos, pagkatapos noon, ngayon kasi, nagbago na kasi yung kung dati, ang una yung working permit. Ngayon, mag-medical ka muna. Yan bang buwan na mabot sa visa mo? Sa akin 15 days. Sa akin ang nangyari kasi nun, hindi naman lang kami natabunan. Pero, ang nangyari kasi sa akin, ang embassy kasi yung tumawag sa akin, hindi ako embassy yung tumawag sa akin. Saan ba dyan sa Qatar ang Sa Qatar embassy? Sa Qatar po yung embassy. Kasi, yung time na yon, pang 7, una kasi ang ginawa ko, nag-follow up ako sa agency. Pagka-follow up sa agency, pinalo up ko siya. Sinabihan yung agency doon. Sinabi yung agency doon sinabi yung employer doon, pati yung doon, yung doon. Yun. Tsaka, nag-message sa akin na yung agency sa Qatar na, ito na yung mo, inaasikaso na yung papeles mo. Lumipas na mga 1 linggo, yun nga, nag-follow up din ako sa BFS Global, wala rin naman sinanas. Pagdating ng 73 days, nagpapahinga kasi ako nun siyempre wala na akong pasok, siyempre yun. Umabot ka ng 1 month no? Tambay sa Qatar? Oo, umabot ako ng 1 month tambay. Kasi ang advice sa akin kasi, 30 days notice. Kala ko kasi 30 days notice ang Pero iba-iba kasi ng visa, iba-iba yung dating ng visa. May 30 days, may 45 days, depende sa employer mo. Kasi marami, di lang naman akong ina-applyan nila, marami rin diba? Hindi man natin may sisi yung dito, tsaka dun sa embassy, hindi natin may sisi. Kasi marami nga pagpila dumarating. Kaya yun nangyari. Pero sa awa ng Diyos, natuloy din ako. Diba? Ayun ang karanasan ko bilang OFW dito. Sa ngayon, nag-wait ako ng TRC.
para sa aking Mm. card. Mm. Tawag doon ay temporary residence card. Mm. Pagkatapos nun, pagdating nun, wait na ako ng medical nun. Sa company, sabihin nila ako, kaya ganun. Kaya sa lahat ng mga kabayan, kung gusto nyo mag-apply, kahit sa agency pa yan, basta make sure nyo na legit, na hindi kayo may scam. Mm. Kasi marami kasing agency na piperahan ka lang eh. Pero maraming agency na sigurista pero sureball naman. Mm. Tulad nitong Eurasia, sureball yun. Marami dyan, basta wag lang kayong malalaman din naman yan kung legit o hindi. Mga kabayan sa Pilipinas. O saan mang... Pagpunta nyo dito sa Croatia, Pagpunta tatambay nyo kayo. sa Croatia, sabihin ko sa inyo, Babaon kayo ng pera. magbaon kayo ng pera kung kailangan 300 to, nasa inyo, paano nyo tipirin pera, magbaon kayo kasi dito, ang labanan dito. Hindi katulad to ng Qatar, Saudi o ano, mag-aantay ka rin dito. Kung na Tambay ka nangyari sa muna. amin, tatambay ka Tambay pa. ako at isang buwan. Oo, parang Pilipinas kasi pag-apply dito eh. Magtatambay ka muna ng isang buwan or 3 weeks para magantay ng DRC, tapos yung medical mo. Pagkatapos nun, police, i-schedule ka na nun kung kailan ka, kung ano ka, gano'n. Ang gagawin. Hindi depende yun sa company. Pero kasi ganun yung gagawin sa amin, kaya sinishare ko lang yung karanasan namin na okay mo lang ng pag-asa kung gusto nyo mag-Europe. Habang may habang kaya nyo mangarap kayo kasi yun talaga eh. Yung ano nyo yan eh. Kasi ngayon, di natin alam ang panahon ngayon, di ba? Di natin alam ang panahon ngayon kung di ba, OFW. Hindi ko masabi kung pwede tuloy-tuloy ka pa. Kasi naman yun. Pero siyempre, hindi naman tayo mambuhay na buwabata, tumatanda. Pag-ipon. Laban nandito, ipon. Pag nakiipon ka na, kung may sapat ka ng pera, hindi ka naman pipigilan ng company dito. Basta importante, mag-ipon ka. Pinaka-target. Kaya sa inyo mga kabayan, Yan, tama yan. God bless sa inyo. Basta mangarap kayo para sa pamilya nyo. Iwasan yung kung anong kalokohan yan. Sa mangarap kayo sa mga anak ninyo at pamilya nyo. Ayun ang makapayo ko sa inyo. Bilang OFW. Kaya yun. Salamat sa inyo lahat. Salamat. God bless. Bye-bye.